worship you, Lord. We exalt your name together. You are beautiful beyond description. Want to hear the congregation sing? Tomorrow. Play it in string. Too wonderful for a comprehension, like nothing ever seen or heard, and who can grasp your infinite wisdom, and who can fathom the depths of your love. You are beautiful, Lord God. You are beautiful beyond description. Majesty. Together we sing and we lift our hands in adoration. And I stand, hands are lifted, hearts are lifted to the Lord. In awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe, I stand in awe. Oh, once again, you are beautiful, you are beautiful. You are beautiful beyond description, too marvelous. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen. Let the people of God be heard, and who can? Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you. You are beautiful beyond majesty, majesty. Instrument lifted, hands lifted. Come on. Everybody now. And I stand in awe of you. Hallelujah. I stand in awe of you. Holy God, to whom praises due. I stand in awe. Let the people of God be heard, and come on, church. Give him the highest praise and adoration. Hallelujah. Holy God, to whom our praise is due, and I stand. Manatili po tayo nakatayo. Open your Bible with me. Isaiah chapter 53, beginning verse 1. I'm reading from my NIV version Bible. Manatili po tayo nakatayo lahat sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of a dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Verse 3, he was despised and rejected by man, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces, he was despised. He was esteemed, and we esteem him not.
Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, and He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Sabay-sabay po tayo sa 6 and 7. 1, 2, and 3. We all like sheep has gone astray. Each of us has turned to his own way. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. As a sheep before her shearer silent, so He did not open His mouth. Yumuko po tayo sa isang panalangin. O mahabaging Diyos ng kalangitan, naming Ama, lumalapit kami sa inyong trono upang hingin ng inyong mayamang biyaya. We acknowledge our nothingness. We acknowledge that we can do nothing apart from You. Today, as we stand before You, Lord, patuloy niyo kaming linisin ng mapulang dugo ng krus ng Kalbaryo. Patuloy niyong ibukas ang aming mga kaisipan at puso sa anumang mensaheng nais niyong iparinig sa amin. And today, I humbly ask You, Father, in the name of Thy Son, Jesus, enable Thy servant to share Your words today, not with the enticing words of man's wisdom, but only by the power of Your Spirit. Nangangako po kaming Your name alone will be honored and be glorified in our midst. This we ask and pray in Jesus' name, and everybody will say and agree, Amen. Give the Lord your mighty hand of praise. Makakaupo na po tayo. You may all be seated. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po sa bawat isa. Pleasant good morning to everyone. Meron po tayong isang serye. We started the series last week entitled Understanding the Passion of the Christ. Sabihin po natin, Understanding the Passion of the Christ. At last Sunday po ay tinuro ko po Understanding the Cross. Ngayon po namang umaga, sa isang maiksing mensahe, pinamagatan ko po ang aking mensaheng the Suffering Servant. Say it, the Suffering Servant. I got born again way back po 1980. At ang unang talata po sa Isaiah na nakabisa ko, ito pong Isaiah 53, 3 and 5. Sabi doon, But He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Ang unang natutuhan ko pong awit, sapagkat tuwing nagko-communion, ay inaawit po ito. Ito po yung awit, samahan niyo po ako. Hindi ko po alam na ito yung malalim na expression. Kung tatanungin niyo po ako, bakit ko paborito ang awit? Paborito ko po siya sapagkat ang awit na ito ay ini-express ang lawak ng pananampalataya at pagliligtas natin sa Panginoon. Sabi po ng awit, ganito po. Let's sing together. And He was wounded for our transgressions, and He was bruised for our iniquities. Powerful. Surely He bore our sorrows. Hallelujah. And by His stripes we... One more time, just one more time. Everybody now. He was wounded. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. Siya'y nabugbog at nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. At pinasa niya ang ating mga kasamaan. At sa bawat latay at bawat sugat niya ay mayroon tayong kagalingan. Ito po yung unang awit na natutuhan ko. At sariwang-sariwa pa rin po sa aking puso.
Today, my short message ay pinamagat ako pong the suffering servant. Thank you, Marlon. The suffering servant. Say, the suffering servant. Ang Isaiah 53, just a brief introduction. It records the violent death of the Lord Jesus Christ. Wala pong chapter na nagpapahayag, nagpapakita ng violent death ng Panginoong Jesus, higit po sa Isaiah chapter 53. May nagtanong sa akin, sabi po sa akin, Pastor Joey, bakit ba naman kayo madalas ipinakikita pa ninyo kung paanong si Jesus ay nasugatan, kung paanong si Jesus ay namatay. Hindi maintindihan ng mga bata, napaka-violente. Pwede po ba kayong tumingin kay Pastor Joey? Unang sagot ko po sa mga nagtatanong, hindi po tinago ng Bible kung anong klaseng kamatayan mayroon si Jesus. But the truth of the matter is, talaga pong violente ang kanyang kamatayan. Sapagkat matapos po siyang hampasin ng latikong bakal, ang sabi ng Isaiah 52:14, ay hindi na po siya makilala kung siya ay hayop o tao. Ulitin ko po. Hindi na po makilala kung para siyang hayop o tao. Ang sabi ng Psalms, ang kanyang likod, matapos hampasin ng latikong bakal, ay parang bukid na inararo. Nakakita na po ba kayo ng bukid na inararo? Ang kanyang likod ay parang bukid na inararo. Na ang ibig sabihin, sa dami po ng sugat na tinamo. Ang shedding ng blood ay napakagrabe po. Actually, hindi pa po dumadating si Jesus sa krus ng Kalbaryo. May shedding na po ng blood. Tumingin po kayong mabuti. Doon pa lang po sa Getsemani, pumatak na po ang dugo. Nang si Jesus po ay nananalangin. Napakabigat po ng kanyang nararamdaman. Sabi po ng Matthew, exceedingly sorrowful. Say it, exceedingly sorrowful. Napakagrabe ng kanyang kalungkutan at kabigatan na kailangan pa niyang pawisan ng dugo. Naghalo po ang pawis at dugo sa kanyang noo at pumatak po ang malalaking patak ng dugo. Tinanong ko po ang isang doktor. Sabi ko, Doc, posible ba na ang isang tao ay pawisan ng dugo? Sabi niya, posible, Pastor. Depende sa nararamdaman niya sa loob ng kanyang pagkatao at ng kanyang puso. Pangalawang lugar, kung saan po pumatak ang kanyang dugo, alam naman natin, nung putungan siya ng koronang tinik. Hindi pa po siya nagpupunta sa krus at nang hampasin ng latikong bakal. Nang butasin ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran, paulit-ulit pong pumatak ang kanyang dugo. Please look at me. Ang purpose po ng pagtuturo ng suffering servant, nais ko po sanang, I believe that unless we enter the reality of Christ's suffering, hindi po nyo maintindihan ano ba para sa Diyos ang bawat isa sa inyo ay matubos. Pwede po ba tayong tumingin? Pag tinitingnan ko po ang krus ng Kalbaryo, doon ko po nakikita ang taas ng presyo na binayaran ng Panginoon para lang ako maligtas. At kung hindi ko po yung lubusang maunawaan, hindi ko po maintindihan ano ba para sa Diyos ang tubusin ang isang makasalanang kaluluwa at makasalanang tao na kagaya ko. Of course, there's no virtue in highlighting the horror and the pain of the cross. Hindi naman po yun ang ating hina-highlight. Ang gusto lang natin i-highlight ay makita ng taong hindi naging madali para sa Panginoong Yesus na ang bawat isa sa atin ay matubos sa krus ng Kalbaryo. So this morning, the suffering of the servant. Actually po, importanteng masili po natin ito ngayong umaga sapagkat mahalagang maintindihan natin ano ba ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Kasi po, Jesus shouted, Tetelestai, it is finished. Ibig sabihin, naganap na. Ano ba ang naganap sa krus talaga? Mahalaga na maintindihan po natin. Maski ang Panginoong Jesus, alam na alam po niya, isa lang ang layunin niya, kaya siya nagkatawang tao. Ang makasalanang tao po ay matubos sa kasalanan. Isaiah 53, ito po ay chapter of Isaiah that is being called the suffering servant passage. To be honest, sa aking pong pag-aaral, ang Isaiah 53 ay iniiwasan ng mga Hudyo. Tinatawag po ito ng mga Hudyo the forbidden chapter. Ayaw nilang basahin sapagkat meron po silang twisted idea about the Messiah. Hindi po nila maubos maisip na ito nga ba ang Messiah. Kaya nga po may dalawang tanong dito sa aking simple question, sa aking brief introduction.
Who is this servant? A nation or a person? Sabihin nga po natin, a nation or a person? Meron pong malaking kalituhan. Sa Isaiah 41, verse 8, tingnan niyo po, sabi po, but you Israel, sabi natin, Israel, my servant. Importante po yun. Kaya sila nakukompuse, hindi kaya yung servant sa Isaiah 53, hindi kaya yun Israel. Definitely hindi po Israel. Pangalawang, pagtatalo, hindi kaya yung nasa Isaiah 48, 49 verse 5, hindi kaya yan si Isaiah. Sapagkat sa Bible, tinatawag din po na servant ng Diyos itong si Isaiah. Pero dito po sa Acts chapter 8, tingnan niyo po sandali, bahagya pong lilihis tayo ng kaunti, pero hindi naman ganap na lihis. Dito po sa Acts chapter 8, ito po yung kwento ng isang inuko na kung saan pinalapit siya ng Holy Spirit para i-share ang salita ng Diyos. At ang tanong ni Philip, verse 30, Acts 8:30, do you understand what you are reading? Ang binabasa po niya, well, how could I unless someone guides me? Ang sabi po nung inoko. And he invited Philip to come up and sit with him. And now the passage of scripture which he was reading was this. He was led a sheep to slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he does not open his mouth. In humiliation his judgment was taken away. Who will relate his generation? For his life is removed from the earth. Ang sabi po ng inoko, tanong niya kay Philip, please tell me, of whom does the prophet say of this? Of himself or of someone else? Ang sabi po ng inoko, sino ba ang binabanggit dito? Si Isaiah ba o merong pang iba? Tingnan niyo po yung dulong bahagi ng talata. Pakitingnan niyo lang po. Please bear with me. Importante po sa interpretasyon to. Nung marinig po ni Philip yon, then Philip opened his mouth and beginning from this scripture, he preached. Sino po ang pinreach niya? He preached Jesus. Sabihin po natin, Jesus. Tumingin po tayong mabuti. So, sa madaling salita, kung ang tatanungin natin ay ang mga Kristiyano sa Bagong Tipan, yung Isaiah 53, yung binabanggit po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, maliwanag po yun. Ang binabanggit sa Isaiah ay hindi si Isaiah, hindi ang nation ng Israel, kundi ang Panginoong Jesus. At sa Isaiah chapter 53, mabilis lang po ito, ay may 4 na matitinding propesiya na importanteng masilip natin. Bago po dumating si Jesus Christ, 800 years ago, ipinropisay po ito. Pero dahil may twisted idea sila ng Messiah, hindi po nila nakilala si Jesus Christ ang Messiah. 4 na bagay lang po ang punto ng aking sermon. Number 1, sa verse 3, gusto ko pong makita nyo, the rejected servant. Say it, the rejected servant. Ang unang ipinropisay ni Isaiah, ang dadating na Messiah ay i-reject. Ang sabi po, he was despised and rejected by mankind. Sabihin po natin, he was despised, rejected by mankind. Sa pasimula pa lang po ng buhay ng Panginoong Jesus, siya po'y rejected. Naglagay lang po ako ng 3 bagay. The religious leaders rejected Jesus. Kahit minsan, hindi po siya kinilala ng mga religious leaders nung panahon na yun. He was rejected. Sa katunayan, kaya po siya napunta doon kay Pilato, ay ang mga religious leaders po ay nag-invento ng kanilang mga kasinungalingan upang si Jesus ay takipin. Sinasabing nangunguna siya sa pagre-rebelde, sinasabing siya daw ay ayaw magpabayad ng buwis. Marami pong inakusa sa Panginoong Jesus, and he was rejected by the religious leaders. Even his own family. Sa pasimula po, ang kanyang mga pamilya mismo, hindi po nila kinikilala ang Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, even sa panahon na si Jesus Christ po'y gustong palayain ni Pilato, pinapili pa niyang mga tao. Sino ang gusto niyang palayain? Si Jesus ng Nazareth o si Barrabas? Ang pinili po ng tao ay si Barrabas. Jesus was rejected. Hanggang doon po sa krus ng Kalbaryo, may 2 nakalagay sa gilid ni Jesus. Yung isa, nireject si Jesus. Yung isa, tinanggap si Jesus. At maging hanggang ngayon, tumingin po kayo, Pastor Joey, hanggang ngayon, maraming tao
They keep on rejecting Jesus Christ. Kaya dami pong taong hindi naniniwala sa Panginoong Yesus. Kaya daming mga taong sinasabing siya ay tao lang, hindi naman siya talagang tagapagligtas. I believe so many people today still nire-reject nila ang Panginoong Jesucristo. Bakit nga ba? May paliwanag po si Isaiah. 3 po ang dahilan na binanggit ni Isaiah. Una, sabihin po natin, unbelief. At doon po sa John chapter 12, pasensya na po kayo, importanteng makita natin na nangyari ba kay Jesus itong sinasabi natin. John 12:37 to 38. Buksan po natin sandali ang ating Bible. Pakipakita natin para mabasa natin. Doon po sa mga talatang yan ay makikita natin sa verse 37, matapos mag-perform ang Panginoon ng mga miracles, ang dami po niyang himala na ginawa, yet ang response ng tao, but though He had performed so many signs before them, sabi po sa 37, letter B, yet they were not believing in Him. 2 beses po sa Bagong Tipan, kinote po yung Isaiah, isa po ito. Kinote po ni John, ang sabi, this was fulfilled, the word of Isaiah the prophet, which spoke, Lord, who has believed our report, to whom has the arm of the Lord been revealed? Pakisabi nga po natin, rejected. Pakipakita lang natin, John 1:11. Ang sabi po ng talata, naparito siya sa kanyang sariling bayan at hindi siya tinanggap. Pakitaas nga po yung kamay. Sino po rito naranasan nyo nang i-reject kayo? Mamaya ko po uli kayo tatanungin. Patapos kung ibigay ang definition ng rejection. Ang salitang rejection, ang ibig sabihin po pag sinabing rejected, rejection creates a feeling of being unwanted. Yun po yung ibig sabihin ng rejection. Nararamdaman mong hindi ka tinatanggap. Nararamdaman mong nilalayuan ka ng iba na parang may mali kang ginawa o may problema ka. Yun po yung nararamdaman. Ang isang taong rejected, nararamdaman niya, meron pong sense that he is not accepted. Nararamdaman niya na ayaw sa kanya. Nararamdaman niya that parang may nagawa ba akong mali para ayawan ako o tanggihan. Ngayon po tatanungin ko kayo, sino po rito naramdaman niyo nang i-reject? Itaas uli ang kamay at dumami na. I believe lahat po tayo nararamdaman na nating i-reject. Yes, maari ng mahal natin sa buhay, maari ng kapatid, maari ng kaibigan. Lahat po tayo rito, I believe, none of us here. At naramdaman ko po, ang isang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng tao is to be rejected. Naalala ko po, dekada 80 nang unang narinig ko si Brother Eddie. May isang sinabi po siya na hanggang ngayon ay hindi po makakatkat at mababakbak sa aking kaisipan. Habang nakikinig po ako sa kanya, bago siya tumawag ng altar call, ang sabi ni Brother Eddie, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa anumang kaparaanan kayo, John 6:37, sabi ng Panginoong Yesus, sa anumang kaparaanan kalalapit sa Kanya, ay hindi niya itataboy. Nung marinig ko po yun, sa anumang kaparaanan kalalapit, ay hindi ka itataboy. Yung pong nagbigay ng courage sa akin upang ako'y tumayo sa upuan ko. Ako po ang unang-unang pumunta doon sa altar call. Mayroon akong paniniwala na God will not reject me. And I have read the Bible. Nilapitan ni Jesus ang isang rejected na Samaritan woman. Nilalayuan ng marami sapagkat nagkaroon ng 5 asawa. And yet, si Jesus nag-o-offer ng salvation at sabi sa kanya, tawagin mo yung asawa mo. Humihingi ka siya ng tubig. Sabi niya, yung tubig na ibibigay ko sa iyo ay tubig na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Pero sabi niya, wala akong asawa. Tama, sapagkat yung kinakasama mo hindi tunay mong asawa. I've studied the scriptures. Wala pong nireject si Jesus na sino man. Maging yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, babatuhin ng mga tao. Sabi ni Jesus, sige, bumato ang walang kasalanan. At nung sila na lang na dalawa, sabi ng Panginoon, ikaw man, I don't condemn you. Go and sin no more. Today, I sense, I will ask Marlon again to go back to the piano. Marami po sa inyo, I sense in my spirit, you are grieving because you experience so much rejection. But believe me,
May isang bagay na pwede lang pong tumunaw ng galit na maaaring mayroon kayo because you're rejected. Sasabihin ko po sa inyo kung ano. And that is the love of God. If you sense rejected today, i-remind ko po kayo that the love of God is not. Sing with me this song. Your love is enough, oh Lord. Pwede niyo pong isarado ang inyong mata as you sing the song. Your love is enough, oh Lord. And what could I ever desire? What could I ever long for when your love? Kung ang feeling niyo po you are rejected today, let me say that the love of God is enough. Your love is enough, oh Lord. Lord, I pray, let there be healing right now. Love is enough, oh Lord. What could I ever desire? What could I ever long for when your love is... Marlon, taas po niya ang inyong kamay. Just say it. Sing it now. Your love is enough. Say it. His love is enough, more than enough. Your love is enough, oh Lord. What did I ever long for? You're doing good. I sense the anointing all over the place. One more time. Let there be healing. Your love is enough, oh Lord. Be made whole from any rejection. Be made whole from any rejection and pain you receive from that rejection. What did I ever? Hallelujah. What could I ever long for when your love, the love of the Lord is enough to heal you? Keep playing, Marlon. Father, I pray that you will touch the people watching this program right now, and you will heal them from any wound inflicted by those rejections that they received in the past. Heal them, Lord Jesus. Heal them, Lord, I pray. Let there be a baptism of love today. Only the love of God can heal the wounded heart. Everybody now. Your love is... Heal, Lord. Your love, Lord Jesus. Thank you, Lord. Wow. Wala pong pinakamasarap na pakiramdam. Sometimes, mararamdaman natin rejected by people, belittled by people. But believe me, hindi po ang Panginoon. Sa anumang kaparaanan ngayong umaga, hindi Kanya itataboy. Tinitiyak ko po sa inyong tatanggapin Kanya. Give your best praise today. Wow! Pipilitin ko po matapos agad. Next, to the next slide, please. The sufferings of Christ. Hindi lang po pinrophesy that He will be rejected. Dadanas po siya ng libong sakit. Sabi po, but He was wounded. Say it, wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Just ties with our face was upon Him, and by His stripes we are healed. Sa verse 7, sabi natin, oppressed. May kausap po ba ako? Sa verse 7, ang sinasabi siya po'y ma-oppress. Tinignan ko po ang ideya ng salitang oppress. Ang ibig sabihin ay siya'y sasaktan. Siya ay
Sa salitang Tagalog, siya'y bubugbugin. Pero hindi lang po siya binugbog. Sa salita pong kanto, ay bugbog sarado ang aabutin niya. And I love the song rendered by isang author. Sabi nung writer like a rose trampled on the ground, you took the ball and thought of me. Kung nakakita na po kayo ng isang bulaklak na inilapag sa lupa at tinapakan, niyurakan, at tinaluntak, that is the meaning of oppressed. Sabi po natin, afflicted. Ang ideya po ng salitang afflicted implies, sabi po natin, humiliation. Sadya po siyang pinahiya. Ridicule. Naranasan na ho ba niyong mapahiya? Yung ganda-ganda ng lakad, may bigla kang nadulas. Nakakahiya, ano po? Pero iba po yung ikaw ay talagang sadyang ipinahiya. You are put down, maligned. Jesus was afflicted. Hari ka pala eh. Dapat may corona. Ginawa ng corona ang tinik. At isinaksak sa kanyang ulo. Pinagpapalo po yung corona ang tinik. Malalaki pa po sa daliri ko yun. Nabali po sa kanyang ulo. Ay, ikaw nga pala hari. Dapat meron kang balabal. Nilagyan siya ng balabal. Ay, ikaw nga pala hari. Dapat meron kang hawak-hawak na setter. Ano po? Nilagyan siya ng tambo. At siya'y kunwari niluluhuran at sinasamba. He was ridiculed. Ang sabi ng sumunod na talata, led like a lamb. Normally, kayo po napupunta sa mga slaughterhouse, ano? Nakakita na ho ba kayo ng baboy na kinakatay? Wala pa po akong nakitang baboy na kinakatay na tahimik. Pagka sinasaknak-sak na po yung leeg ng baboy, ganito umiyak ang baboy. Para po siyang nagmamakaawa. When Jesus was led, nang siya po'y hilahin mula sa Getsemani, dinanas niya ang libong sakit. May sumampal, may sumuntok, may tumadyak. Hindi siya umiimik. Kinakaladkad siya na parang hayop. Itinutulak na parang pusakal. Pero habang iniisip ko po, kasi po ang isang tupa na ginugupitan, hindi po siya umiimik. Akala ko yun lang ang meaning. Sheared. Tinatanggal yung balahibo, yung kanyang... Ang ibig palang sabihin, siya'y lantarang hinubaran. Tinanggal ang kanyang dangal at karangalan. At believe me, I want you to look at me. Just give me 10 more minutes. Siya'y ibinilad sa grabing kahihiyan. Walang kamatayan na pinakamasakit kundi ang kamatayan sa krus. Una, unti-unti kang pinapatay. Hindi niya alam kung anong kinamatay niya. Sabi ng isang teorya, death by embolism. Nabuo ang maraming dugo sa kanyang katawan. Ang sagot po, pwede. Pwede rin namatay siya sa dami ng dugo na dumanak. Pwede rin. Pwede rin siyang namatay sapagkat sumabog ang kanyang puso sa bigat ng kasalanan ng tao. Pwede po lahat yun. At habang siya'y nakabayubay sa init ng araw, sa maraming oras, hindi po siya kumakain at walang tubig. Posibleng dehydrated na po talaga siya. At kapag ikaw po'y dehydrated, ang unang mararanasan, may pupulikating ka po. At sabi ng marami, pinulikat siya mula sa binte at umakyat sa kanyang puso hanggang siya ay nagkaranas ng... Ang dami pong eksplanasyon. Pero meron pong isang eksplanasyon ng Bible. We go to the next slide. Ang eksplanasyon ng Biblia, totoong namatay siya sa lahat ng ito. Pakisabi sa katabi mo, siya'y namatay para sa iyo. But He was wounded. Sabi natin, our transgressions. Say it, our transgressions. Dahil sa aking mga kasamaan. Dahil sa aking mga kasalanan.
Ang sinasabi ng Biblia ay siya'y nabugbog para sa akin. Ilang verses na mahalaga po as we interpret these verses. Number 1, 1 Corinthians 15, verse 3. Sa 1 Corinthians 15, verse 3, importante pong babasa natin ito kasi importante, Pastor Joey, kasi po depende sa interpretasyon. Yung krus, depende sa interpretasyon. Pero ang interpretasyon ng Bible ay ito. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, and 3. For what I... Napakahalaga. That Christ, ano po? Died for... Ano po ang interpretasyon? For our... Importante po yun. Yun ang interpretasyon ni Pablo. According to the Scriptures. Hindi po siya basta namatay. Marami na hong namatay sa krus eh. Pero walang ipinagsabing namatay siya para sa kasalanan mo, para ka maligtas. Hindi ito kamatayan lang ng isang martir. Ito'y kamatayan ng isang Savior na tanging tagapagligtas ng lahi ng tao. 1 Peter 3:18. Importante po ito. Sana isulat niyo po ito sa inyong mga Bible. Guhitan niyo yung Bible niyo. Napaka-importante po nito sa interpretasyon. Sapagkat iba-iba ang marinig yung nagtuturo. Ang sabi po dyan, basahin natin sabay-sabay uli. For Christ, once for all, pakisabi po, the righteous. Sino po yung righteous? Sino po yung righteous? Si Jesus. Yung matuwid ay namatay para sa masama. Sino po yung masama? The righteous for the unrighteous. Siya yung righteous, hindi nagkasala kailanman. Pero mamamatay siya para sa masama na kagaya ko. Tingnan niyo po. To bring you to God. Upang ikaw at akong lalayo dahil sa kasalanan ay muling makalapit sa banal na Diyos. Napaka-importanting doktrina. Isa na lang po. Just give me 10 more minutes. I'm over. I'm done. 2 Corinthians 5:21. Importante po ito. Pagkapasensyahan niyo po ako. In 2 Corinthians 5:21, again and again, narinig niyo, pinipreach po ni Brother Eddie yan eh. Kuya Ed po, walang sawa. God made Him who had no sin, ayun na naman, to be sin for us. Say it, to be sin for us. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Wala naman siyang kasalanan eh. At wala siyang nagawang kasalanan. Siya'y namatay para sa akin. Ngayon ho, hindi po yun ang mahalaga pa. Mahalaga na po yan eh. Pero ang pinakamahalaga rito ay yung interpretasyon ni Jesus sa kanyang kamatayan. Please bear with me. Paano tinatanong ni Jesus ang kanyang kamatayan? 3 talata lang po ito. Matthew 26:28. Babasahin po natin. Paano tinatanong ni Jesus yung kamatayan niya at ang dugo niyang matitigis? Gusto ko pong makinin niyo sa talatang ito na binabanggit ng Panginoong Hesus na ang kanyang kamatayan ay hindi para sa kanya. This is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of... Again, hindi siya mamamatay para sa kanya. Mamamatay siya para sa kapatawaran ng kasalanan. Mark 10:45, ang sabi doon, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom. Kabayaran. Pero ito pong matindi. Luke chapter 22, 19 to 20. Nang hawakan niya po ang tinapay at tuwing Holy Communion ginagawa natin, sabi niya, ito ang aking katawan. This is my body given. Pakisabi po sa katabi mo, for you. Pakiulit po, for you. Ang katawang yun na mabubugbog at masusugatan na ibinigay niya para sa iyo. For me. Pagkatapos, tinaas niya ang saro at sabi niya, ito ang dugo ng bagong tipan, poured out. Pakisabi sa katabi mo, poured out. Again, for you. Ano po ang interpretasyon ni Jesus ng kanyang kamatayan? Siya'y mamamatay para
sa iyo para sa akin. Ngayon, next slide. 10 more minutes. I'm done. Verse 7, the servant's submission. Allow me to read. He was oppressed. He was afflicted. Yet, he opened not his mouth. Hindi niya binukang kanyang bibig. He is brought as a lamb to the slaughter, as a sheep before the shearers is dumb. So he opened not his mouth. Napaka kamangha-mangha ang kanyang submission. Nagpasakop siya. Una yung nagpasakop siya sa kalooban ng Amang Diyos. Pero ang pinakamahirap na pagkapasakop, yung ipasasakop mo yung sarili mo sa masasama at tampalasan. At hahayaan mong sampaling ka. Tadyakan ka. Putungan ka ng koronang tinik. Pwede po ba tayong tumingin? Dura ng mukha mo. Sa harap ni Pilato, lahat ng paratang ay sinabi. Namangha si Pilato, hindi siya kumikibo. Sabi niya, bakit hindi ka kumikibo? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka? Noon lang siya kumibo. Sabi niya, mayroon kang kapangyarihan. Sapagkat siya na ibinigay sa iyo. Nagulat ako sa gitna ng siya'y sinasaktan ang kanyang pagsasalita with dignity and restraint. Duguan na siya, nilalait siya. Yes, nagsasalita siya. But with dignity. Ang pinakamahirap gawin po yata ay ang tumahimik. Lalo't alam mong tama ka. May kausap po ba ako? Naranasan na human yung akusahan, laitin, paratangan. Alam na alam mo, tama ka. Pero hindi ka kikibo. At sasabihin mo, bahala ang Panginoon. Bahalang araw naman, the Lord will vindicate me. Madalas sinasabi ni Brother Eddie, prinsipyong tinuro niya sa amin, ni huwag kang magtaas ng isang daliri. Hayaan mo ang Diyos. Makatarungan ang Diyos. And I believe it is a proven principle ng Word of God. Hindi ko po alam kung sino sa inyo ang dumadaan ng injustice ngayong umaga. Hindi ko po alam kung sino sa inyo are being maligned and being accused today by people. I don't know. Mahirap tumahimik. Pero pwede nating ipagkatiwala sa kamay ng Diyos ang lahat ng yan. Right? His amazing silence and patience and acceptance. At alam niyo po ang nakaka-amaze sa akin. 5 more minutes. Ang nakaka-amaze po sa akin, maski sugatan na siya, binugbog na siya, hindi po siya nagpalit ng kanyang deklarasyon. Nung tanungin siyang, ikaw nga ba ang Messiah? Consistent ang kanyang sagot. That He is the Messiah. Sabi niya, I am. At makikita niyong bababa ako kasama ng anghel. Nakakayama. His submission. Sabi ng Pilipos, at siya'y naging masunurin sa kanyang ama. O hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. And I close because I sense the anointing all over the place. Ang prophecy po, hindi lang siya mamamatay. Last slide. Ang prophecy po, He will be exalted. Say it, exalted. Siya po'y may exalt. In Isaiah 52, verse 12, yung sinundang chapter, ang prophecy po ay hindi lang siya mamamatay, siya'y muling mabubuhay. At hindi lang siya mabubuhay, siya'y aakyat sa langit. At hindi lang siya aakyat sa langit, siya'y luluklok sa kanan ng Ama. Kaya sabi ng Pilipos, pakipakita lang natin, Pilipos 2, 8 hanggang 9. Sabi po, and being found in appearance of a man, he humbled himself
and became obedient to the cross, to the death. Maliwanag po even death on the cross. Say it, death on the cross. Naging masunurin siya. Hindi lang siya basta naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Hindi po tumigil doon. Dahil naging masunurin siya sa kanyang Ama. Sabi ng Bible, therefore, God exalted Him to the highest place. Nasaan si Jesus ngayon? Nakaupo sa kanan ng Ama. At binigyan ng pangalan. Tumingin po kayo. Hindi basta pangalan. Pangalang mataas sa lahat ng pangalan. Ano pat lahat ng tuhod ay iluluhod. At lahat ng labi ay magsasabi na siya'y Panginoon. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of and worthy of power. Let us try to sing the verse together with me now. And His name is exalted far above the earth. His name is high above the heaven. Wow, powerful. And His name is exalted. Give Him glory now. Tumayo po tayo. We give Him glory. We exalt His name together. The risen Master. Everybody. No other name. No other name. Worthy of glory. Yumuko po tayong lahat. Lumapit po tayo sa Kanya. Pinangako niyang hindi Kanya itataboy sa anumang kaparaanan. Handa siyang magpatawad kung tatalikod tayo. Siya'y namatay para sa atin. At sapat ang Kanyang dugo upang tayo mapatawad. Lumapit tayo sa Kanya, ang tanging tagapagligtas ng lahi ng tao. Sabihin natin, Panginoong Yesus, inaamin ko, kay dami kong pagkukulang, kasalanan, kahinaan, pagsuway, patawad, Panginoong Yesus. Ngayong umaga, lumalapit po ako sa inyo. Kinikilala ko na ikaw ay namatay para sa akin. Nagtigis ng iyong dugo. Nagtiis ng lahat ng hirap upang ako'y maligtas. Panginoong Yesus, tinatanggap kita. Tunay na aking Panginoon. Aking tagapagligtas. Masok ka sa aking puso. Paghari sa aking buhay. At mula sa araw na ito, tulungan mo ako mabuhay lamang sa iyong kalooban. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Salamat sa kagalingan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa inyong pag-ibig na sapat. Tunawin mo ang anumang galit, ang anumang puhat sa aming mga puso. Palayain niyo kami, Panginoon, at maramdaman namin ang ganap na kalayaan sa oras na ito. Hands are lifted in the air.
Your love is enough, Lord Jesus. Everybody now we sing. Your love is enough, oh Lord. Your love is enough. What could I ever desire? Everybody now, we just declare it, believe it. Your love is enough, oh Lord. Your love is enough, your love is enough, oh Lord. Where did I ever? Nais ko pong ipanalangin ang mga mag-asawa, maghawak kamay ang mga mag-asawa. Kung wala man ang asawa nyo rito ngayon, I'll pray. If there is anumang sin or rejection, I pray that there be healing in the family. Father, I pray sa bawat mag-asawa that you will heal them sa bawat sugat na maaaring dala-dala nila sa isip at puso. Lord, heal them today sa mga sugat na maaaring nasa puso at isip nila. Na na-create nila sa isa't isa o na-create ng sino mang tao sa kanilang pamilya. I-heal mo, Panginoon, ang mga mag-asawang ito. Right now. Heal them, Lord. Allow them to receive healing. Nais ko pong ipanalangin ng mga kabataan, ng mga anak. Taas po ang kamay ng mga kabataan, mga bata. Madalas nasusugatan. Alam niyo po, sasabihin ko po, kahit minsan, maski ako po,